Nagsimula ang story noong year 1940 sa loob ng isang concentration camp sa Germany kung saan pinipilit ang mga prisoners na gumawa ng counterfeit na Great British Pounds bilang bahagi ng plano ng Nazi government na ipuslit ang mga peking pera papuntang Great Britain para buuin ang banking system, pabagsakin ang economy, at tuluyang manalo sa gyera ang Germany, at ang inatasang mamuno sa operasyon na ito ay si John Beckett. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Birmingham Small Arms Munitions Factory kung saan may isang babae na dumating para sa kanyang shift at dahil birthday niya, kinantahan siya ng happy birthday ng ibang kababaihan pero bago pa niya mahihipan ng kandila sa cake, biglang bumagsak ang bomba mula Germany at sinira ang lahat. Sumunod na ipinakita si Thomas Shelby kung saan sinabi ng helper niyang si Johnny na may isang gypsy family na tumakas sa mga bomba at dumaan sa bakuran nila. Ngunit sinabi ni Tommy na ayaw niyang may kahit sino na lumapit sa bahay, at ibinalita rin ni Johnny na may isang babae na nakakilala sa kanya mula noon at nagtanong kung ano na ang nangyari kay Tommy Shelby, tinawag pa siyang Romo o hari ng mga gypsies, kaya sinabi ni Johnny na ang sikat na gangster na si Tommy Shelby ay tumigil na sa ganitong buhay at nagsusulat na lang ng libro. Habang tumutunog ang telepono ni Tommy at hinugot niya ang wire, napansin niya ang isang tao sa labas kaya lumabas siya at nakita ang pulang scarf na nakasabit sa sanga ng puno na pag-aari ng kanyang yumaong anak na si Ruby. At nakita pa niya ang spirit nito na naglalaro sa garden. Kinuha niya ang scarf at inilagay sa libingan ng kanyang kuya na si Arthur. At dumating si Johnny para sabihing naroon ang kapatid niyang si Ada na siyang tumatawag sa telepono pero sa halip na papasukin siya ay si Tommy na mismo ang lumabas. Kung saan sinabi ni Ada na bilang isang miyembro ng parliament ay napansin niyang ang mga tao doon ay nagdadasal kay Christ at sa kanya pero walang sumasagot. Pinaalala rin niya kay Tommy na may pamilya pa siyang buhay at hindi lang mga multo. Tinanong niya kung kailan huling nakausap ni Tommy ang kanyang mga anak at sinabi na ang anak niyang si Charles ay nasa front line sa North Africa habang ang isa pa niyang anak na Gypsy ay pinapatakbo ang Peaky Blinders na parang bumalik sa year 1919 at mas malala pa kaysa dati nina Tommy at Arthur. Kaya pinilit niya si Tommy na sumama at kausapin ang anak bago ito mapahamak o mapatay ng batas o ng mga tao, ngunit sinabi ni Tommy na may mga nakikita siya at simula nang mamatay si Arthur ay parang may pintuan sa isip niya na bumukas at hindi na niya maisara. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa Birmingham Factory kung saan dumating ang isang van at sinabi ng mga pulis na naroon ang Peaky Blinders at gagawin nila ang kahit anong gusto nila. Binasag nila ang pinto ng factory at may isang lalaking nagsabi na ang mga armas doon ay para sa frontline ngunit sumagot ang anak ni Tommy na si Duque at sinabi na sila ay volunteer special constables na rehistrado mismo noong umagang iyon ng Chief Inspector ng Birmingham Police. Nagpatuloy ang kwento kung saan ang partner ni Duque na si Elijah ay nagbabala na ang kahit sinong haarang sa kanila habang ginagawa ang kanilang lawful duty ay mamarkahan at pati pamilya nito ay masasaktan. Ngunit hindi natakot ang lalaki kaya agad siyang inatake ni Duque at sinabi na lumaban siya sa gyera sa Flanders kaya huwag siyang subukan. Pagkatapos ay ipinakarga ni Duque ang lahat ng stents, brownings, at dynamite sa kanilang van habang si Ada naman ay dumating sa factory para magbigay respeto sa mga namatay ngunit hinarap siya ng galit na crowd at sinabing wala siyang karapatang magpakita dahil ang Peaky Blinders daw ang may gawa nito. Sa kabilang banda, ang base ng Peaky Blinders ay ang club na Garrison kung saan dumating si John Beckett mula London para makipagkita kay Duque at ipinakita niya ang bagong print na counterfeit na 5 pounds note at sinabi na may 350 million pounds pa na katulad nito at kailangan niya ang tulong ng mga organized criminal gangs gaya ng Peaky Blinders para ipasok ito sa British economy kapalit ng 20% na cut o 70 million. At sinabi pa niya na mas gusto sana ng Berlin na kausap ang ama ni Duque ngunit dahil dito ay pinaputukan ni Duque ang sasakyan niya at sinabing siya na ang namumuno ngayon, tinanong ni John kung handa si Duque na gumawa ng treason para tuluyang manalo ang Germany sa gyera at sumagot si Duque na wala siyang pakialam sa mundo at ganoon din ang mundo sa kanya, kaya sinabi ni John na kapag bumagsak ang mga bomba ngayong gabi ay kailangan niyang patunayan iyon. Samantala, may pumasok sa bahay ni Tommy kaya kinuha niya ang baril at napansin na bukas ang lahat ng bintana at may isang babae na nagbabasa ng kanyang libro na nagsabing binuksan niya ang mga ito para makalabas ang mga spirit. At habang tinitingnan niya ito ay may naalala siyang ibang tao. Nagpakilala ang babae bilang si Ko at sinabi na ang mukha niya ay kahawig ng kanyang patay na kambal na kapatid at nakakausap pa rin niya ito at may ipinasasabi ito kay Tommy. Tinanong ni Tommy kung Zelda ang pangalan nito dahil nakasama niya ito noong 1914 at si Duque ang anak nila. Sinabi ni Ko na nasa panganib ang anak niya dahil nakikipagtrabaho ito sa masasamang tao na kayang sirain ang mga gypsy,
ngunit sinabi ni Tommy na hindi na siya sangkot sa ganoong gawain kaya sinabi ni Ko na kung babalik siya para iligtas ang anak niya ay tutulungan siya nilang makahanap ng peace. Sa kabilang panig naman, nakipagkita si Ada kay Duque at sinabi niyang galing siya sa BSA factory kung saan sinabi ni Duque na lumalago ang kanilang negosyo at may serbisyo pa silang medical para sa mga nasa shock at grief ngunit agad itong kinontra ni Ada at sinabing ang morphine na gamit niya ay ninakaw lang sa ospital at dapat niya itong i-report. Ngunit tinanong ni Duque kung kanino dahil patay na sina Arthur at Polly at ang ama niya ay wala na sa tamang pag-iisip, kaya sinabi niyang puro empty threats lang si Ada. Ngunit sagot ni Ada na kamukha niya ang kanyang ama pero kulang siya sa isang mahalagang bagay na mayroon ito, ang tunay na pamilya. Sinabi ni Duque na wala man siyang pamilya noon pero ngayon ay may hawak siyang mas malaking bagay kaysa sa lahat ng nagawa ng kanyang ama at tinutupad niya ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Charlie na miyembro ng Peaky Blinders kung saan lumapit si Ada at sinabi na bukas pupunta siya sa military police barracks para i-report si Duque dahil may mga saksi sa pagnanakaw ng armas at kailangan niya ng testimony kaya hinihingi niya ang mga address ng mga ito ngunit binalaan siya ni Charlie na huwag na niyang ituloy para sa sarili niyang kaligtasan dahil ang tanging taong kayang pumihil kay Duque ay abala sa pagsusulat ng libro. Samantala, si Tommy ay nagsimulang magkaroon ng visions tungkol sa kanyang mga araw sa gyera habang nasa wine cellar siya at tila naging isang tormented soul na naiipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. At muling nagpakita si Ko na suot ang pulang scarf na galing sa libingan ni Arthur at sinabi na narinig niyang kinuha ni Arthur ang sariling buhay at tinanong kung nakikita pa rin ni Tommy ang pangyayaring iyon. At biglang nagsalita si Zelda gamit ang katawan ni Ko at ipinaliwanag na minsan ay hiniram niya ito. Ngunit tinawanan lang ito ni Tommy at tinawag na isang act. Pero sinabi ni Zelda na ang scarf ay pag-aari ng anak niyang si Ruby at nakausap din niya si Arthur sa kanyang libingan. Kaya tinanong ni Tommy kung ano ang sinabi nito at sumagot si Zelda na sasabihin niya lamang kung papayag si Tommy na tulungan ng kanilang anak, ngunit tumanggi si Tommy at sinabing hindi na siya ang dating tao, kaya sinabi ni Zelda na gagawin niya siyang muli at hindi lang ito mangyayari sa salita, at nagkasama sila buong gabi habang inaalala kung paano sila unang nagkakilala sa isang fair noong araw ding isinilang si Duque. Samantala, dahil sa mga pagbomba ay napilitan ang mga tao na manatili sa public shelters kung saan kinausap ni Ada ang crowd at sinabi na may mga saksi sa pagnanakaw ni Duque Shelby at kailangan niya ng mga taong handang magbigay ng ebidensya. Habang sa panig naman ni Duque ay dumating si John kasama ang isang lalaking nagngangalang Virgil na deputy head ng British Fascist League upang alamin kung maaari silang makipagtulungan kay Duque at tinanong ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Duque na maghahanda siya ng 3 canal boats dahil ang mga coal boats ay hindi sinusuri at ang mga may-ari nito ay kanyang mga kamag-anak. Ngunit sinabi ni Virgil na kung tatanggi ang mga ito ay kailangan niya ng kasiguraduhan at binanggit pa na may mga patakaran ang mga gypsy pagdating sa pamilya. Ngunit malamig na sumagot si Duque na wala siyang pakialam sa dugo o relasyon. At doon ay ibinunyag ni John na nalaman niyang nakikipag-usap si Virgil sa kanyang mistress kaya hindi na ito mapagkakatiwalaan at kinumpirma niyang nakausap niya mismo ang babae na ngayon ay patay na. Kaya agad binaril ni Duque si Virgil at nang bumagsak ito ay pinaputukan pa niya ulit hanggang sa tuluyan itong mamatay at kahit patay na ay pinaputukan pa niya ng paulit-ulit dahil sa utos ni John. Pagkatapos ay sinabi ni John na walang magiging kapalit ang ginawa niya dahil konektado sila sa mga makapangyarihang tao at inutusan siyang pumunta bukas sa Liverpool gamit ang bangka para kunin ang pera habang siya muna ang bahala sa pagtatapon ng bangkay, samantala ay sinabi ni Ko kay Tommy na ayon kay Arthur ay hindi siya nag-iisa noong gabing iyon. Pagkarinig pa lang ni Tommy nito ay sinabi niyang dito na matatapos ang lahat ng ito. Pero ipinaliwanag ni Ko na alam na ni Tommy na hindi nag-iisa si Arthur noong gabing iyon dahil kasama niya ito. Sinabi niyang gusto ni Arthur na manghiram ng pera kay Tommy. May dala itong baril at ninakaw pa ang sasakyan niya. At habang nagsasalita si Tommy ay inalala niya na may makapal na fog noon at sugatan si Arthur at wala sa tamang isip nang makita niya ito, sobrang mataas ang tama nito kaya akala niya si Tommy ay ang devil. Iginiit ni Tommy na aksidente lang ang nangyari at doon nagsimulang parang may sumabog na pintuan sa kanyang isip. Sinabi ni Ko na hindi na niya iligtas sina Arthur at Ruby pero maaari pa niyang iligtas ang kanyang anak at mahanap ang peace na hinahanap niya. Kinabukasan, paggising ni Tommy ay wala na si Ko kaya kinuha niya ang pulang scarf at ibinalik ito sa libingan ni Arthur at naghanda siya. Sinuot ang kanyang cap ngunit pinigilan siya ni Johnny at sinabing hindi pa siya handa bumalik sa mundong ito at tinanong kung anong armas ang dadalhin niya habang sinabing sasama siya sa pagmamaneho. Sa kabilang banda, muling pinuntahan ni John si Duque at sinabi na may isa na namang katawan na kailangang itago dahil kumukuha si Ada ng witness statements laban sa kanya at balak itong dalhin sa military police na kapag nangyari ay mabibitay siya.
Kaya dalawa na lang ang pagpipilian ni Duque, ang 70 milyon o ang kamatayan, habang si Ada naman ay papunta na sa military police barracks kasama ang kanyang anak at sinusundan siya ni Duque. Pumasok pa siya sa isang telephone booth at handa nang barilin si Ada pero hindi niya nagawa kaya sinundan na lang niya ulit ito hanggang sa may sasakyang huminto sa harap ni Ada at mula sa likod ay sumigaw si Duque na tumakbo siya pero mula sa harap ay si John ang bumaril kay Ada. Kasabay nito ay pinahinto ni Tommy ang sasakyan at bumaba siya at nakita si Ada sa kanyang harapan at doon niya naunawaan na patay na ito. Sinabi ng mga pulis sa kanya ang nangyari at may impormasyon ng kanyang anak kaya pinapunta niya si Johnny sa mortuary para bantayan ang katawan nito habang siya ay dumiretso sa Garrison Pub kung saan pinatay niya ang music at sinabi na gusto niyang makausap ang may-ari pero hindi siya kilala ng mga kabataang naroon. May isa pang nagyaya sa kanya na sumayaw at pinilit siyang i-on ulit ang music hanggang sa mapansin siya ni Elijah at pinakalma ang lahat at ipinakilala si Tommy Shelby ngunit hindi pa rin siya kilala ng ilan habang ang iba naman ay natahimik. Biglang naglabas ng baril ang isang binata at inutusan siyang sumayaw pero kumuha si Tommy ng hand grenade. Hinugot ang pin at inilagay sa bulsa ng lalaki na sumabog paglabas nito ng pub. Pagkatapos ay tinanong ni Tommy si Elijah kung nasaan si Duque at nang makita niya ito ay agad niya itong hinawakan at sinabing nalampasan na nito ang lahat ng limitasyon dahil ninakawan niya ang sarili niyang grupo. Nagbenta ng mga babae at ninakaw pa ang gamot ng mga bata. Ngunit iginiit ni Duque na hindi niya pinatay si Ada at hindi niya kayang patayin ang sarili niyang dugo at nagkasala lamang siya dahil iyon lang ang iniwan sa kanya ni Tommy, kaya naglaban ang dalawa hanggang sa madaig ni Tommy si Duque at pilitin itong magsalita. Ikinwento ni Duque na ang driver ni Ada na may sasakyang Morris na may 3 tama ng bala ang lumapit sa kanya at may dalang plano kaya agad tinanong ni Tommy kung ano iyon. Pagkatapos ay pumunta si Tommy sa mortuary at inutusan si Johnny na ibigay ang baril dahil sigurado siyang pupunta roon ang pumatay kay Ada dahil iisipin nitong magpapaalam siya sa kanyang kapatid. At pinasabi rin niya kay Johnny na dalhin ni Duque ang mga baril na ninakaw nito papunta sa lugar ni Charlie. Habang nakatingin si Tommy sa katawan ni Ada ay nag-confess siya at inamin na siya ang pumatay sa kapatid nilang si Arthur at hindi ito aksidente dahil lasing siya at galit noon at kahit may pagkakataon siyang iligtas ito ay pinili niyang hayaan dahil gusto na niyang kumawala kay Arthur. At nangako siya sa harap ni Ada na may mabuting lalabas mula sa masamang nangyari. Ngunit biglang may narinig na sasakyan sa labas kaya lumabas si Tommy na may luha pa sa mata at nakita si John na may hawak na automatic gun kaya nagbarilan sila at habang papalapit si Tommy ay sinabi ni John na may plano si Hitler na linisin ang mundo mula sa mga taong itinuturing nilang basura at palagwin ang mga karapat-dapat. At iginiit niyang ang ginagawa niya ay tama at ito ay giyera gamit ang pera imbes na bomba. Ngunit sinabi ni Tommy na mauubos na ang bala nito at nang maubos nga ay pinakawalan ni John ang mga kabayo para makatakas habang si Tommy ay sumakay rin sa kabayo at hinabol siya sa mga kalsada kung saan kinilala at binati siya ng mga tao. Samantala, pinuntahan ni si Duque at sinabi na darating ang kanyang ama para iligtas siya at ito na ang pagkakataon niya para maging hari. Ngunit kailangan niyang lumaban kasama si Tommy at sa gitna ng fog ay papatayin niya ito gamit ang bala na nakalaan para sa kanya dahil iyon lang ang magbibigay ng peace kay Tommy at bilang panganay ay kukunin niya ang pangalang Romero. At pagdating ni Tommy sa labas ng pub ay sinabi ni Ko na tutulungan siya ni Duque kaya nakita ni Duque si Tommy at naghagis ng barya bago sila nag-usap at uminom habang sinabi ni Tommy na narinig niyang tutulungan siya nito. Pagkatapos ay isinagawa nila ang cremation ni Ada gamit ang 4-wheel wagon ayon sa gypsy rituals. At kinagabihan ay tumawag si Duque kay John at sinabing paparating na si Tommy at alam na nila kung nasaan siya at tatawag ulit siya pagdating nila sa Liverpool kapalit ng 70 milyon. Habang si Tommy naman ay nakipagkita sa isang lalaking nagngangalang Stag na tinatawag ang sarili bilang hari ng docks ng Liverpool at sinabi nitong nasa isang warehouse si John kaya ipinaliwanag ni Tommy na ang laman nito ay isang sandata na maaaring magpatalo sa kanila sa gyera at kahit walang medalya ay makakagawa sila ng tama. Tinawagan ni Tommy si Duque at ipinakilala ito kay Stag at sinabi niyang napagpasyahan na niyang pagkatiwalaan siya, at ang plano niya ay ipadaan ang blinders sa barge papuntang Liverpool para harapin ang mga Nazi mercenaries ni Beckett habang siya ay dadaan sa isang lumang tunnel para personal na sorpresahin si Beckett. Nagplano ang dalawang grupo na sabay umatake pagsapit ng 12 midnight. At habang naghahanda ay nagsulat si Tommy sa kanyang libro na ang panganay niyang anak na si Duque ang dapat maging tagapagmana niya pero ang gabing ito ang magiging test na maglalabas ng tunay na pagkatao nito at si Duque ang magsusulat ng huling chapter ng kanilang kwento. Bago umalis ay pinabasa niya ang kanyang palad kay Ko at nang tanungin niya kung ano ang mangyayari sa kanya ay sinabi nitong makakamit niya ang peace.
Ngunit agad naglabas ng baril si Tommy at sinabing matagal na niyang alam ang balak nito dahil minsan nang sinabi ni Polly Gray sa kanya na kapag may Blackbird na pumasok sa bahay ay may darating na kamatayan at ang ibig sabihin ng pangalan ni Ko ay Blackbird. Kaya sinabi ni Ko na sa gabing ito ay alinman sa papatayin niya si Duque o siya ang papatayin nito. Pagkatapos ay pumasok si Tommy sa tunnel habang sa kabila naman ay nakipagkita si Duque kay John at binigyan ito ng maling plano na may mga armas sa loob ng mga bangka kahit ang totoo ay wala na ang mga tao roon at si Stag na lang ang natira. Ngunit ang tunnel na dinaanan ni Tommy ay sarado na ng 50 years kaya gumuho ito sa ibabaw niya habang si John at Duque ay nag-iinuman at handa ang mga mercenaries. Nagising si Tommy sa ilalim ng mga bato at pilit na nakalabas habang bumabalik ang kanyang visions at sa huling 5 minutes bago mag-midnight ay nakalaya siya. Samantala ay sinindihan ni Stag ang fuse sa warehouse at tumalon mula sa bangka habang pinaputokan siya at pagsalpok ng bangka ay sumabog ito kaya tinutukan ni John si Duque ngunit sinabi ni Duque na naghagis siya ng coin na nagsabing ipagkanulo niya ang ama niya pero hindi niya ito sinunod at pinili niyang gawin ang tama. At habang tinatanong ni John kung anong klaseng ama ang nang-iiwan ng anak ay biglang may isa pang pagsabog na gawa ni Tommy kaya nakatakas si Duque at dumating ang mga tauhan ni Tommy para ubusin ang natitirang mercenaries at sumama si Tommy sa kanila. Paglapit ni Duque ay tinanong niya kung nasaan siya dahil lumipas na ang midnight ngunit naghahanda na si Tommy ng isa pang bomba at pinaalis siya bago niya ito inilagay sa gitna ng mga peking pera na tuluyang sumabog at nasunog ang lahat. Kaya nang makita ni John na wasak na ang plano ay tumakas siya gamit ang sasakyan pero hinarang siya ni Tommy at nang magpaputok si John ay agad siyang binaril ni Tommy sa ulo. Hinayla naman ni Duque si Tommy palayo sa sasakyan at sinabing tapos na ang lahat ngunit malubha ang sugat ni Tommy kaya inabot niya ang baril kay Duque at sinabing gamitin ang bala na ibinigay sa kanya. Kahit tumanggi si Duque ay pinilit siya ni Tommy kaya binaril niya ito at habang bumabagsak si Tommy ay nag-flash ang lahat ng alaala niya. Lumuhad si Stag habang inutusan ni Duque ang lahat na tipunin at sunugin ang pera at tinawag siya ni Johnny bilang Romero. Pagkatapos ay ginanap ang libing ni Tommy kung saan ibinigay ni Ko ang kanyang libro kay Duque at nakasulat doon na ang kanyang mga kabayo ay ibigay sa walang paggagamitan, ang mga bala sa walang lalagyan ng pangalan, at ang baril sa walang silbi nito, at sinabi rin niya na sa kabila ng lahat ay kasama niya ang kanyang pamilya at ngayon ay muli na silang nagkita kaya sunugin ang kanyang katawan at hayaang tanggayin ng hangin ng abo dahil sa wakas ay malaya na siya, at dito nagtatapos ang kwento.